Siguro nga ay natakot si Irene dahil bigla na lang siyang pumasok sa bintana ng kwarto nito sa gitna ng gabi. Dahan-dahan siyang lumapit kay Irene at sinabing ang naramdaman niyang gabay mula rito. Nang magkita sila ay nagbigay sa kanya ng sobrang sayang pakiramdam, kaya naman sobrang nangulila siya rito. At ayaw na niyang malayo pa. Isinandal niya si Irene sa pader at sinabing hindi niya ito hahayaang pumunta sa kahit saan nang wala siya, sabay pakiusap na manatili lang sa tabi niya. Gamit ang tingin na tila nawawala na sa sarili, hinahaplos ni Ciel ang balat ni Irene, na para bang pilit nitong ipinaparamdam ang kanyang pag-ibig sa bawat hawak niya. Si Irene naman na litong-lito pa rin ay hindi alam ang gagawin, kaya nagpasya siyang sabihin kay Ciel na wala siyang ideya sa mga sinasabi nito, at hindi siya ang taong inaakala nitong kilala niya. Ayaw tanggapin ni Irene ang katotohanan ito, dahil ayaw na niyang bumalik sa dati niyang buhay kasama ang isang lalaking naniniwala siyang hindi naman siya mahal. Pangarap niya ang magkaroon ng isang masayang pamilya, at sa tingin niya, si Ciel ay isa lamang hadlang nasisira sa kanyang kaligayahan. May paninindigan niyang sinabi na siya si Irene, ang nag-iisa at kaisa-isang anak ng pamilya Klaus. Sinabi niya na kung hindi pa ito aalis ngayon din, ay isusuplong niya ito sa kanyang ama. Sa matapang na tingin, binalaan niya ito na kapag pumasok pa itong muli sa kanyang kwarto, hindi siya magdadalawang isip na kasuhan ito, kahit pa isa itong makapangyarihang duke. Gulong-gulo si Ciel at hindi maintindihan kung bakit ang babaeng inaakala niyang kanyang asawa ay tinatrato siya ng ganito. Para maiwasan ang gulo, lumabas si Ciel sa bintana kung paano rin siya pumasok. Pagkaalis ni Ciel, biglang nanghina si Irene at napaupo. Hindi niya maitatanggi na. Medyo natuwa rin siya nang malaman na naalala siya ng Ciel ng mundong ito. Pero hindi nito. Binabago ang nararamdaman niya para rito. Wala ring ideya si Irene kung bakit biglang naging obsesyon ang tingin nito sa kanya, pero hinding-hindi na niya hahayaang makontrol siyang muli nito. Sa labas naman, pagkaalis ni Ciel sa kwarto ni Irene, parang lumabo ang isip niya dahil sa mga salita nito, na sobrang nakasakit sa kanyang damdamin. Paulit-ulit niyang ibinubulong sa sarili na kailanman ay, hindi siya itratrato ng ganoon ng kanyang asawa. Kahit na parang imposible na nandito ito sa mundong ito, hindi niya mapigilang mabahala sa ideya na baka tuluyan na niya itong mawala. Sandaling tiningnan ni Ciel ang kanyang kamay at nakita roon ang isang peklat. Mababaka sa kanyang mukha ang sakit, hindi dahil sa sugat, kundi dahil ang taong nanakit sa kanya ay ang babaeng pinaniniwalaan niyang asawa niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang kumapit sa kaisa-isang pag-asang naramdaman niya noong gabayan siya nito, dahil sigurado siyang asawa niya ito. Gusto lang malaman ni Ciel kung bakit siya nito itinataboy, hanggang sa kanyang kamay at nakita roon ang isang peklat. Mababaka sa kanyang mukha ang sakit, hindi dahil sa mismong sugat, kundi dahil ang taong nanakit sa kanya ay ang babaeng pinaniniwalaan niyang asawa niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang kumapit sa kaisa-isang mitsa ng pag-asa na meron siya, noong panahon na ginabayan siya nito, dahil sigurado siya na asawa niya ito. Gusto lang malaman ni Ciel kung bakit siya. Tinanggihan niya ito pagkalipas ng ilang araw. Habang nag-aalmusal isang umaga, kumakain si Irene. Nang bigla siyang makaramdam ng matinding titig. Paglingon niya, napagtanto niyang, kanina pa pala siya tinititigan ni Ciel simula nang magsimula siyang kumain. Hindi makapaniwala si Irene. Nahayagan itong nakamasid sa kanya simula pa noong gabing pumasok ito sa kanyang silid. Mukhang sinusundan siya nito kahit saan at masyado itong halata, kaya naman nagsisimula na siyang mailang. Nagpasya siyang tapusin agad ang kanyang pagkain. At sinabihan ang iba na ituloy lang ang pag-aalmusal. Nang mabilis siyang dumaan sa harap ni Ciel, napansin niya ang malungkot nitong mukha. Maging ang kanyang ina ay nakapansin din at nagulat sa nakita. Maya-maya, nagsuot si Irene ng damit pangkabayo para mamasyal sandali. Paglabas niya, naroon din si Ciel. Bago pa man siya nito maanyayahan. Na sumama sa pamamasyal, pinutol na niya agad ang sasabihin nito, sabay pilit ng ngiti at sinabing wala na siya sa mood. Nang pabalik na si Irene sa mansyon, si Ciel, na may bakas ng sakit sa mukha, ay nagsabing hindi naman siya magtatagal, at gusto lang niyang makipag-usap ng kaunti. Tiningnan lang siya ni Irene, iniisip na wala na talaga siyang nararamdaman para sa lalaki. Tinanong niya ang sarili kung dahil ba ito sa pagkakaroon niya ng pamilyang nagmamahal sa kanya ng tapat, kaya hindi na siya umaasa sa pag-ibig ng isang lalaki, na hindi man lang sigurado kung mahal ba siya talaga. Ang pagmamahal at kalinga ng kanyang pamilya ang nagturo sa kanya, kung gaano siya ka-espesyal. Kaya naman, ang mabuhay ng nagtatago at nagsasakripisyo para sa lalaki ay parang kamatayan na rin para sa kanya. Nagpakita ng inis na mukha si Irene at pinapaalis na lang siya nito. Nakatingin si Ciel na nanginginig at nag-aalala dahil ngayon lang niya itong nakitang kumilos ng ganoon. Mukhang wala siyang ibang magagawa kundi panoorin itong umalis ng walang magawa, bagay na lubos niyang ikinadidismaya. Pagkalipas ng ilang sandali, sumingit ang tatay ni Irene sa usapan nila ni Ciel at tinalakay ang mga bagay tungkol sa mga guwardiya, armas, at iba pang katulad nito.
Gayunpaman, nagulat si Ciel nang biglang banggitin ng Baron na isang linggo na ang nakalipas, simula nang dumating siya. Nagtanong ang Baron kung naipakita na ba ni Ciel ang bawat sulok ng lupain kay Aiden. Nakaramdam ng pagkailang si Ciel at nakuha agad ang pahiwatig. Magalang na ipinaparating ng tatay ni Irene na oras na para umalis si Ciel. Naalala ni Ciel kung paano niya ginamit si Aiden bilang dahilan para makapanatili sa lupain ng Baron, pero dahil napagtanto niyang si Irene ang kanyang asawa, ayaw niyang umalis nang hindi man lang naipaliliwanag ang kanyang nararamdaman. Nagpasya siyang hilingin sa Baron na manatili pa ng kaunti, mukhang medyo nailang ang Baron, lalo na nang banggitin nito na dahil daw ito sa kanyang asawa, ang ina ni Irene. Napagtanto ni Ciel na ang tunay na pinuno sa tahanan ng mga Claus ay ang Baroness Claus, at nangangahulugan itong kailangan niya ng pahintulot nito para formal na mapahaba ang kanyang pananatili. Humingi siya ng permiso sa Baron na makausap ang Baroness. Agad namang pumayag ang tatay ni Irene, bakas ang pagmamalaki para sa kanyang asawa. Alam ni Ciel na ang isang duke ay hindi basta-basta pwedeng balewalain ang opinyon, gaano man niya kagustong manatili. Pero, ayaw ni Ciel na magkaroon ng masamang impresyon sa kanyang mga biyanan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katayuan para pilitin sila. Samantala, malayo sa paningin ni Ciel, namamasyal si Irene sa hardin at manghang-mangha. Sa banggo ng mga bulaklak. Nagsimula siyang pumitas isa-isa hanggang sa makabuo ng isang magandang bouquet. Sa kanyang mga kamay. Pinili ni Irene na dumaan sa likurang pinto ng hardin para maiwasang manatili. Sa loob ng kanyang silid. Nasa hardin si Irene nang makarinig siya ng ingay sa kanyang likuran at lumingon para makita ang batang si Aiden na tila balisa at nag-aalala. Sumisigaw si Aiden tungkol sa isang halimaw sa kanyang braso, na ang totoo ay isa lamang naman palang. Nang makakita siya ng isang maliit na higad, agad itong tinulungan ni Irene, kinuha niya ang maliit na insekto at inilayo ito. Tinanong niya si Aiden kung ayos lang ba siya, at talagang naging bilib na bilib ang binata sa kanya hanggang sa mamula ang mukha nito sa harap niya dahil curious kung ano ang ginagawa ni Aiden. Sa likod bahay, direktang nagtanong si Irene. Nagpaliwanag naman si Aiden na naghahanap lang siya ng tahimik na lugar. Natawa naman si Irene sa sitwasyon at tinanong kung ganoon ba siya katakot sa mga insekto. Itinama naman siya ni Aiden at sinabing, mas nandidiri lang siya kaysa sa natatakot. Sinamantala ni Irene ang pagkakataon para pakalmahin siya at sinabing wala nang mas nakakadiri pa kaysa sa mga halimaw. Nagulat si Aiden at humanga nang malaman na nakakita na pala si Irene ng mga halimaw. Nakalimutan kasi ni Irene na sa dati niyang buhay, marami na siyang nakitang halimaw, pero sa buhay na ito, dahil sa proteksyon ng kanyang ina, wala pa siyang ganoong karanasan. Kaya naman, gumawa ng rason si Irene para kay Aiden, sinabi niyang may ideya lang siya. Kung ano ang hitsura ng mga halimaw dahil madalas itong ikuwento sa kanya ng kanyang kuya. Medyo nalungkot naman si Aiden nang malaman na si Ciel, ang kuya niya, ay hindi kailanman nagkuwento ng ganoon sa kanya. Sinubukan siyang alu-aluin ni Irene at sinabing, kailangan lang niyang tanungin si Ciel at siguradong sasagot agad ito. Biglang, nabuhayan ng loob si Aiden, naniniwalang ikukuwento ng kanyang kuya ang lahat kapag nagtanong siya. Dagdag pa ni Irene para pasayahin siya lalo, sinabi nitong, halatang mabuting kuya si Ciel, dahil dinala siya nito sa lupaing iyon para makita ang mundo. Pagkarinig nito, bumigat ang loob ni Aiden dahil alam niyang isa lang itong kasinungalingan na sinabi lang ng kuya niya para makapunta sa lugar na iyon dahil gusto lang nitong makalayo sa gulo. Bigla na lang tumakbo palayo si Aiden, iniwan si Irene na walang kamuwang-muwang. Maya-maya, naisipan ni Irene na dalhin ang mga bulaklak na pinitas niya para sa kanyang ina at tinanong si Mary, ang kanyang katulong, kung nasaan ito. Sabi naman ni Mary, na nasa sala ang baronesa. Pumunta doon si Irene at, sa kanyang gulat, nakita niyang nakikipag-usap si Ciel sa kanyang ina, kaya naguluhan siya ng husto. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, pero nakita niyang napaka-elegante ni Ciel na umiinom ng tsaa sa tabi ng baronesa. Bago pa dumating si Irene, pinupuri na ng binata ang tsaa, lalo na ang bango nito. Ang baronesa naman, na may matamis na ngiti, ay nagpaliwanag na ang tsaa ay gawa ng kasaklok. Dahil sa kuryosidad, gusto ng baronesa na malaman kung ano ang pangunahing sadya ni Ciel sa kanya. May kinuha si Ciel sa kanyang bulsa at naglapag ng isang supot ng mga gintong barya sa mesa, na may lamang 50 barya. Umaasa siyang makakatulong ang mga baryang iyon sa gastusin, at para mapapayag silang patuloyin pa siya ng matagal. Pero, hindi ito nagustuhan ng baronesa dahil pakiramdam niya ay sinusuhulan siya nito. Hindi maintindihan ni Ciel kung bakit. Tumatanggi ang ginang, dahil para sa kanya, normal lang naman ang magbayad kapag nakikituloy sa bahay ng ibang maharlika. Gusto sana niyang ipaliwanag ang misunderstanding, pero sa mismong sandaling iyon, pumasok si Irene sa loob, kaya nagulat si Ciel, at tuwang-tuwa nang makita siya. Umupo si Irene sa tabi ng kanyang ina, at agad niyang napansin ang
Galit na mukha nito. Napaisip siya kung ano ang maaaring nangyari. Ipinaliwanag naman ng baronesa na pwedeng manatili ang duke sa kanilang bahay hanggat gusto niya, pero idiniin niya na hindi nila kailangan yon, sabay turo sa supot ng barya sa mesa. Doon lang naintindihan ni Irene kung bakit nagngingit-ngit sa galit ang kanyang ina. Si Ciel ay nag-aalok ng pera para lang makapanatili pa doon, bagay na nakasakit sa dangal ng baronesa bilang maharlika. Kahit hirap sila sa pera, gustong tumulong ni Irene. Hindi maintindihan ni Irene kung bakit ganoon siya tingnan ni Ciel. Para bang humihingi ito ng tulong, kaya siya nagsimulang mailang at pinanindigan ang kanyang tingin. Para kay Irene, na laging kilala ang kanyang ina bilang isang mabait at malambing na tao, ang makita ang pagiging matapang nito. Na nakatutok sa ibang tao ay isang bagay na bago at talagang nakakalito para sa kanya. Dahil sa ugaling ito, wala nang balak si Irene na tulungan ang sinumang nagawang saktan o bastusin ang kanyang ina ng ganoon. Kaya naman, ipinatong ni Irene ang kanyang kamay sa kamay ng kanyang ina bilang tanda ng pag-unawa, sinusubukang ipakita ang pakikisimpatya sa nararamdaman nito. Dahil sa ginawang ito, napangiti ang kanyang ina. Samantala, si Ciel naman ay halatang malungkot, para bang nawawalan na ng pag-asa. Para subukang ayusin ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Ciel na ang perang inialay niya ay hindi suhol, kundi pambayad sa mga pinsalang nagawa niya, tulad ng sunog na lupa sa paligid ng bundok at ang nasira niyang sopa. Ang huli ay isang mahalagang alaala para sa baronesa. Nagpakita siya ng tapat na pagsisisi at sinabing ayaw niyang makita siya ng mga tao bilang isang mahinang esper na hindi kayang kontrolin ang sariling kapangyarihan. Umaasa si Ciel na ang pera ay magsisilbing kabayaran. Hindi lubos na maintindihan ni Irene kung ano ba talaga ang balak ni Ciel dahil malinaw na hindi basta-basta susuko ang kaniyang ina. Yun man lang ang iniisip niya. Pero, laking gulat niya nang biglang nakuha ni Ciel ang loob ng kaniyang ina at lumambot ang pakikitungo nito sa kaniya. Nagulat ang ina ni Irene nang malaman niyang pati pala ang mga esperay nagkakamali rin. Ipinaliwanag ni Ciel na kahit marami ang nag-iisip ng iba, ang mga esperay tao rin at nagkakamali. Nagulat si Irene sa paraan ng pagsasalita ni Ciel tungkol doon. Hindi siya makapaniwala kung paano nito ginawang kaawa-awang nilalang ang mga taong tinitingala bilang pinagpala ng Diyos sa loob lang ng ilang segundo. Sandaling napaisip si Irene sa kanyang sariling pag-unawa tungkol sa mga side effect ng mga esper. Salamat sa mga alaala ng kanyang nakaraang buhay at kaalaman sa orihinal na kwento, napagtanto niyang walang malay ang kanyang ina tungkol dito. Dahil dito, napatanong siya kung alam ba talaga ng mga tao sa mundong ito ang mga epekto ng pagiging esper. Palihim na ipinaliwanag ni Ciel na lahat ng esper ay kailangan ng mga guide. Kung hindi, para lang silang may sira. Ikinumpara niya ang sitwasyon sa paglalakad sa disyerto nang walang tubig at hindi mapawi ang uhaw habang nahihilo sa ilalim ng nakakapapasong araw. Pasimpleng nagpahiwatig si Ciel na si Irene ang pwedeng maging guide niya habang nakatitig ng diretsyo sa kanya habang nag-uusap sila nang hindi man lang binabanggit sa ina ni Irene at tinanong lang kung interesado itong malaman kung sino siya. Sa mga sinabi ni Ciel, sigurado na si Irene na alam nito na siya ang asawa nito sa nakaraang buhay. Pagkatapos ng usapang iyon, tinapos na nila ang paksa, pero nag-alala si Irene na baka sabihin ni Ciel sa kanyang ina na isa siyang guide. Gayunpaman, nang lampasan niya ito at sinubukang wag magpahalata, tinawag siya ni Ciel na tumingin sa kanya ng may lungkot at nagpahayag ng kagustuhang makausap siya bago maghapunan. Nagbuntong hininga si Irene at pumayag na makipag-usap. Pumunta sila sa hardin kung saan nagsimula si Ciel sa paghingi ng tawad sa mga ginawa niya noong gabing iyon na nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Nag-alinlangan ng kaunti si Irene dahil napansin niyang mukhang tapat talaga ito sa kanyang pagsisisi. Pagkatapos ay binanggit ni Ciel ang nangyari noong nagkaroon ng mataas na lagnat si Irene noong seremonya ng kanyang pagdalaga sa Palasyo Imperial. Naguluhan siya, iniisip na baka may kinalaman iyon sa paggising ng isang guide. Nagtaka siya kung paano nagawang kontrolin ng isang bagong gising na guide ang kanyang aura ng ganoon kagaling. Lumapit sa kanya si Ciel at tinanong si Irene kung alam ba niya ang nangyayari kapag hinawakan ng isang esper ang balat ng isang guide. Automatikong magsisimula ang guidance noon. Sa sandaling iyon, isang kakaibang enerhiya ang nagsimulang dumaloy sa kanilang dalawa. Parang ninanamnam ni Ciel ang koneksyong iyon. Pagkatapos, ngumiti siya habang ipinapaliwanag ang bawat detalye. Sinabi niya na ganito talaga ang pakiramdam kapag ginagabayan ang isang tao. Dito ay nagsimula ng mamula ang mukha ni Irene. Namula siya dahil hinayaan niyang mangyari ang ganoong kalapit na tagpo, pero dahil sa inis, bigla niyang hinawi ang kamay ni Ciel. Kahit itinatanggi ni Irene ang anumang kinalaman doon, napansin pa rin ni Ciel na ang isang bagong gising na guide. Sa isang saradong lugar, karaniwan nilang inilalabas ang lahat ng kanilang enerhiya, pero nagawa itong kontrolin ni Irene.
Dahil dito, naisip ni Ciel na baka may na-orient na si Irene ni dati. Habang nakatitig ng malalim sa mga mata ni Irene, tinanong siya ni Ciel kung paano niya ito maipaliliwanag, bagay na ikinagulat ng husto ni Irene. Sa biglaang tanong na iyon, naramdaman ni Irene na pinipilit siya ni Ciel na aminin ang katotohanan. Ang hindi lang maintindihan ni Irene sa oras na iyon ay kung bakit biglang nagkakaganyan ang lalaki. Kumikilos siya na parang gustong-gusto siya nito. Kaya naman, ayaw niyang hayaang makuha nito ang gusto nito. Ayaw niyang masunod ang lalaki sa lahat ng gusto nito. Sa matapang na tono, pinalayas niya ito. Nagsimula nang maglakad palayo si Irene, habang naiwang nakatingin si Ciel, hindi alam ang gagawin. Pinagpawisan ng malamig si Ciel at napayuko na lang sa pagkadismaya at takot na baka mawala siya. Alam kasi niya, base sa itsura ng kanyang asawa, na talagang galit na galit ito sa kanya. Sa tindi ng kaba, naibunyag pa rin ni Ciel ang kanyang pagkakakilanlan. Pero bakit ba gustong lumayo ni Irene? Bakit ba siya iniiwasan nito? Ang babaeng dati ay laging tumitingin sa kanya sa espesyal na paraan. Dati ay tinitingnan siya nito na parang siya ang pinakaimportante sa mundo, pero ngayon ay parang wala na itong pakialam. Ang panlalamig na ito ni Irene ay talagang isang malaking shock para sa kanya. Sobrang sakit ng dibdib ni Ciel, parang tinutusok ng mga tinik ang puso niya. Pero gagawin niya ang lahat para mayakap siyang muli. Samantala, sa imperial na palasyo ng Stern, itinatanong ng Crown Prince kung nasaan si Duke Ciel, pero ang balitang natanggap niya mula sa kanyang tauhan. Sinabing isang buwan na ang nakalilipas mula nang umalis si Ciel sa kanyang nasasakupan, at walang nakakaalam kung nasaan siya. Kahit hindi alam ang eksaktong kinaroroonan nito, napaisip ang prinsipe dahil kaibigan niya si Ciel. Isa itong kagalang-galang na lalaki na madalas tumuloy sa mansyon sa kabisera at bumibisita sa palasyo. Pumupunta ito sa palasyo para makipag-usap. Ang pag-alis nito agad matapos lumitaw ang santa. Para sa prinsipe, napaka-misteryoso nito. Tinatanong niya ang sarili kung bakit nagmamadaling umalis si Ciel. Lalo na't mukhang masaya naman ito sa pagdating ng santa sa kaharian. Pagkalipas ng ilang sandali, ibinalita na papasok na ang santa sa silid ng prinsipe. Nang malaman ito, namula ang buong mukha ng prinsipe at dali-daling inayos ang kanyang suot. Sinigurado niyang maayos ang kanyang itsura. Bumukas ang pinto at pumasok ang santa ng may labis na kagandahan. Punong-puno siya ng biyaya at klas, katulad ng itsura niya noong seremonya. Pagkakita sa kanya, nag-utos ang prinsipe sa butler na magdala ng tsaa. Kasabay nito ay lumapit siya sa santa. Pagkatapos ay ngumiti siya ng palakaibigan at inabot ang kamay para alalayan ito. Para alalayan itong maupo. Tinanggap naman ng santa ang kilos na iyon at mahinahong sumunod sa kanya. Tutal, gwapo naman at magalang ang lalaki, kaya medyo kinilig din siya. Nakangiti siya, pero sa isip-isip niya, ang sarap ng trato sa kanya rito. Kahit isa lang siyang klaseng C na guide sa Korea, gustong-gusto niya ang lahat ng atensyong nakukuha niya. Dahil sa presensya ng santa, bumilis ang tibok ng puso ng prinsipe. Nang may mabanggit itong mahalagang bagay, ngumiti pabalik ang prinsipe at naramdaman ang uminit ang kanyang mukha dahil sa hiya sa harap ng santa. Umaasa siya na ang pagkikita nilang ito ang magpapabago sa takbo ng kanilang buhay sa loob ng palasyo. Lalo na nang banggitin ng santa na matagal na rin silang hindi nagkakaroon ng ganitong sandali. Iniwasan nito kahit pagkatapos ng huling gabay na ibinigay nito sa kanya. Ang prinsipe naman ay, baliw na sa kanya at nakakaramdam pa ng init sa katawan mapalapit lang dito. Ang santa ay napansin ito at tinignan siya ng makahulugan, habang dahan-dahang hinuhubad ang guwantes sa kanyang kamay at tinanong kung gusto ba niyang makatanggap ng kanyang gabay. Dito ay namula ang prinsipe at tinanong kung pwede ba talaga sa oras na iyon. Ngumiti ang babae, pilit na nagpapakabait, at iniabot ang kamay sa kanya. Napalunok ang prinsipe, habang mapula pa rin ang kanyang mga pisngi. Hinawakan ng santa ang kamay niya at pinadaloy ang kanyang enerhiya. Ramdam ng prinsipe ang pagdaloy nito sa kanyang buong katawan, at nakaramdam ng ligayang hindi maipaliwanag. Parang lahat ng pangangailangan niya ay natugunan, pero kasabay nito ay lalong naghanap ang kanyang katawan. Nakakaadik ito para sa kanya, at gustong-gusto pa niyang maramdaman iyon ng higit pa. Alam na alam ng santa kung ano ang iniisip ng prinsipe, kaya tinanong niya kung hindi pa ba sapat ang gabay na iyon. Ang prinsipe ay nagulat dahil parang nababasa nito ang isip niya. Ngumiti ang santa, at nagpaliwanag na mahirap magbigay ng tamang gabay kung kamay lang ang gagamitin. Bilang tugon, tumayo ang prinsipe at hinawakan ang kamay nito, sabay tanong. Nang desperado kung ano ba ang tinutukoy nitong tamang gabay. Natawa ang santa. Sa naging reaksyon ng prinsipe, na tila nagmamakaawa para sa higit pa, at nasiyahan siya rito. Tumayo siya at lumapit dito, saka umupo sa kandungan ng prinsipe, at tinitigan ito ng malalim sa mga mata. Bigla, bago pa man makakilos ang prinsipe, pinatahimik niya ito sa pamamagitan ng isang halik. Lalong tumitindi ang halik habang pinapadaloy niya ang enerhiya sa kanilang dalawa. Nang sa wakas ay humiwalay na ang santa, pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng prinsipe para makita ang epekto nito. Ang
Prinsipe ay sabik na sabik at tila wala nang kawala sa kanya, habang hinahaplos ang mukha. Nang kanyang sunod-sunuran, tinanong ng Santa kung nasaan ang isa pang Esper. Ang tinutukoy niya ay ang lalaking kasama nila sa seremonya ng pagbibinata. Ang prinsipe, na tila lula pa rin, ay nagsabing nasa isang misyon si Ciel. Sumagot ang Santa na naiintindihan niya, pero sa loob-loob niya ay gustong-gusto na niyang makilala si Ciel para na makapag-enjoy sa piling ng dalawang gwapong lalaki. Ang isiping ipakita kung gaano kasarap ang isang guidance ay nagpa-excite sa kanya, kaya naman ginamit niya ang kanyang alindog. Para kumbinsihin ang prinsipe na pabalikin si Ciel, agad namang pinagbigyan ng prinsipe ang kanyang hiling at nagpadala ng sulat para pabalikin agad si Ciel. Nagpakawala ang Santa ng isang nakakangilabot ng ngiti nang ma-realize niyang may bago na siyang laruan. Pagkatapos noon ay muli niya itong hinalikan at hinawakan naman siya ng prinsipe sa bewang habang nararamdaman ang matinding init. Sa pagitan nilang dalawa, mas naging mapusok ang kanilang halikan, nagpalitan ng laway. At ipinapakitang hindi lang sa simpleng halik matatapos ang lahat. Kinalaunan, nang magtakip silim, inihatid ng prinsipe ang Santa sa kanyang karuwahe para makabalik na ito sa templo. Habang nagpapaalam, biglang nabanggit ng Santa ang pangalan ni Ciel, na nagpaselo sa prinsipe, kahit hindi niya maintindihan kung bakit siya naaapektuhan nito. Pangalan lang naman ng ibang tao ang sinabi niya, pero ang tanging gusto ng prinsipe ay marinig ang boses nito na tinatawag ang kanyang pangalan. Bilang paraan para ipaalala rito na siya ay sa kanya lang, hinalikan niya ang likod ng kamay nito, na nagpamula sa Santa. Nang mapansin ang malagkit na tingin nito, habang nasa loob ng karwahe, bored na bored ang Santa dahil kailangan na naman niyang bumalik sa nakakabagot na templong iyon. Isang buwan na siya sa mundong ito. Bago siya mapunta rito, nasa isang mission siya bilang isang assistant guide. Naging assistant siya sa Korea. Hindi naman masyadong mahirap ang trabaho niya dahil bantay porta lang siya. Klaseng bilang naman, pero nahirapan ng mga esper sa laban noong araw na yon. Libo-libong halimaw ang lumitaw, kaya naging sobrang gulo sa loob ng portal. Walang tumulong sa kanya dahil hamak na assistant guide lang naman siya nang maipit siya. Sa isang lugar na walang kawala, pero nakatakas siya ng mag-isa, ang cellphone niya na wala dapat signal. Sa loob ng portal, bigla itong tumunog. In-unlock niya ang phone at biglang binalot ang buong paligid ng nakakasilaw na liwanag at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakita niyang may mga taong kakaiba ang suot na nagdarasal para sa kanya. At sinalubong siya ng mga itong may luha sa mga mata. Ganito, nagsimula ang lahat para sa kanya. Alam niyang napunta siya sa mundong ito dahil sa cellphone, at alam din niyang kailangan niya ang cellphone na yon para makabalik. Nang tingnan niya ang device, napansin niyang may isang app na hindi pa niya nakikita kailanman. Pagkabukas niya ng app, isang kakaibang interface na parang sa laro ang lumitaw. Pumunta siya sa tab ng missions at nakitang may isang misyong kailangang tapusin ang maging unang guide sa mundong ito, at tipunin ang lahat. Biglang nangiwi ang mukha ng Saintess nang mapagtanto niya, dahil sa misyong ito, na hindi lang pala siya ang nag-iisang guide sa mundong yon. Ang hitsura ng Saintess ay bakas ng pagkainis sa misyon dahil natatakot siyang mawala ang atensyon at katanyagan na nakuha na niya sa mundong ito. Kaya naman, pinili na lang niyang baliwalain ang misyon at nagdesisyong i-enjoy na lang ng husto ang buhay niya ngayon. Habang nangyayari yon, sa enclosure, sa harap ng isang maringal na mansyon, baka sa paligid ang lungkot ng pamamaalam. Nagpapaalam ang pamilya sa duke na kailangang umalis agad dahil sa urgent order ng Crown Prince na bumalik agad sa capital. Hindi siya pwedeng tumanggi sa tawag na ito, lalo na't ginamit ng prinsipe ang emergency contact system na senyales kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Habang masayang nakikipag-usap si David kay Ciel tungkol sa kanilang susunod na combat training, tila lutang naman si Ciel at malalim ang iniisip. Siya ay nagtataka kung ano ba talagang nangyayaring importante para kailanganin niyang mapalayo sa asawa niyang si Irene kahit sandali lang. Biglang may pumasok sa isip niya, bakit hindi niya nalang kaya isama si Irene, pero ang isiping, isama siya sa kapital at posibleng magtagpo sila ng Crown Prince, ay nagdulot sa kanya ng matinding pag-aalala. Kung magpakita kaya ang prinsipe ng interes kay Irene, hindi alam ni Ciel kung anong magagawa niya. Pumintig ang ugat sa leeg niya sa tindi ng galit na nararamdaman, habang iniisip ang posibilidad na yon. Napansin naman ni David ang kakaibang mukha ni Ciel at na-misinterpret ang sitwasyon. Pero agad ding nag-iba ng usapan si Ciel, inilihis ang atensyon sa ibang bagay at pinilit magmukhang kalmado. Sa totoo lang, ayaw talagang isapalaran ni Ciel na dalhin si Irene sa capital, kahit itinatago niya ang tunay na dahilan at kinukumbinsi ang sarili na para ito sa proteksyon niya para hindi na mag-cruise ang landas nila, lalo na ng Saintess na nang-api sa kanya noon. Sa loob ng karwahe na magdadala sa kanya pabalik sa capital, sumilip si Ciel sa bintana at nakita ang payapang mukha ni Irene na naaaninag sa salamin. Tahimik siyang nangako sa sarili na hinding-hindi niya ito hahayaang
maharap sa anumang panganib, lalo na sa magulong politika sa capital. Pagkarating nila gamit ang portal, mukhang medyo balisa si Aiden, at nag-iisip na tumuloy na lang sa Annex Mansion. Pero hindi papayag. Si Ciel naiwan siyang mag-isa, kaya inutusan niya ang butler na dalhin na ang lahat ng gamit nila. Mula kay Aiden patungo sa pangunahing mansyon. Kasi naman, hindi na nakakarinig si Aiden ng mga boses tulad ng dati, at mas kontrolado na niya ang kanyang mga kakayahan bilang isang esper. Sa pagsuporta sa kanyang nakababatang kapatid, tiniyak ni Ciel na palagi siyang nasa tabi nito para alalayan siya, isang kilos na nagpaiyak ng husto kay Aiden. Punong-puno ng emosyon, kinabukasan ay humarap ang Duke Ciel sa pakikipagkita sa kanyang kamahalan, ang prinsipe. Ang kaniyang matalim na tingin ay malinaw na nagsasabing, ayaw niyang naroon. Nang mapansin ni Ciel ang santa sa tabi ng prinsipe, baka sa kanyang mukha ang hindi pagkabilib. Hindi siya makapaniwalang ipinatawag lang siya para sa ganoong bagay. Pagkaupo nila para mag-usap at nang makita ng santa si Ciel, sinubukan nitong gamitin ang kaniyang ganda para akitin siya, sinasabing sabik na siyang makita itong muli, dahil noong piging pa lamang ng kaarawan ng pagdadalaga sila huling nagkita. Gayunpaman, parang walang pakialam si Ciel. Tuloy lang sa pag-inom ng tsaa at tipid kung sumagot. Agad na naramdaman ng santa na binabaliwala siya nito at, sa inis, nagkunwari na lamang habang iniisip na napakayabang ng lalaking ito. Ang prinsipe na naroon din ay palihim na tumatawa pero sa isang sandali ay tinitigan si Ciel ng seryoso dahil alam niyang bibigyan ito ng santa ng basbas ngayong araw at dapat ay gumaan na ang pakiramdam nito dahil hindi na maghihirap ang kaibigan niyang si Ciel sa mga sintomas ng pagiging esper. Subalit, may kung anong kumikirot sa dibdib ng prinsipe. Nagsiselos siya sa isiping hahawakan ng santa si Ciel. Ang santa, na dahan-dahang lumalapit kay Ciel, ay nagpaliwanag na gusto siyang tulungan nito at may pilit ng ngiti, iniabot ng babae ang kamay sa kaniya. Dahil wala namang ibang pagpipilian, tinanggap na lang ito ni Ciel. Hinawakan niya ang kamay nito. Sinimulan siyang basbasan ng santa, habang iniisip sa sarili na siguradong makakaramdam si Ciel ng kakaibang sarap sa unang pagkakataon, pero may mali. Parang hindi tinatanggap ng katawan niya ang gabay na ibinibigay nito. Napansin ni Ciel na parang kusang tumatanggi ang kaniyang katawan sa nangyayari. Tanggapin ang enerhiyang iyon at napaisip kung dahil ba ito sa sapat na ang nararamdaman niya mula sa kanyang asawa. Dahil dito, nagsimulang manginig sa galit ang santa at sinubukang gabayan si Ciel gamit ang lahat ng kanyang lakas, pero hindi siya nagtagumpay at nauwi sa pagkahimatay. Dahil sa pagod, agad na tumakbo ang prinsipe para saluhin siya sa kanyang mga bisig, habang ang santa naman ay iniisip sa sarili na baka dahil lamang siya ay isang rangsi. Ang prinsipe ay parang nawala sa sarili, nag-uutos na tumawag ng doktor at, sa paraang walang ka-emosyon-emosyon, sinabi ni Ciel na kukuha siya ng isa. Matapos utusan ng isang tauhan na sunduin ang doktor, nagsimulang maglakad si Ciel sa mga pasilyo habang iniisip ang kanyang asawa at kung bakit tumatanggi ang kanyang katawan na tanggapin ang gabay ng ibang tao. Siya ay nagbalik tanaw na ganoon din ang nangyari noong magkaroon sila ng ugnayan noon at bumilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-iisip na may koneksyon pa rin siya sa kanyang asawa. Kahit pa siya ay nasa ibang katawan na, lalo lamang lumalalim ang pagkahumaling niya rito. Ang ugnayan ay parang isang kontrata sa pagitan ng isang esper at isang guide na nagkakaintindihan o may gusto sa isa't isa, kaya naman, nagiging pag-aari nila ang bawat isa. Sa madaling salita, ang ugnayang ito ay katulad ng isang kasal para sa mga ordinaryong tao. Ang koneksyong ito ay dapat pag-isipang mabuti, dahil kapag nabuo na ito, ang mga kasangkot ay hindi na maaaring tumanggap ng gabay mula sa kahit kanino. Ito ang nagpalakas sa pag-asa ni Ciel na makuha muli ang kanyang asawa. Kung talagang magkaugnay sila, walang duda na si Irene ang kanyang asawa. Dahil dito, bumilis ang paghinga ni Ciel at napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa matinding pagnanais na makita ang mukha ng kanyang asawa sa sandaling iyon. Maya-maya ay nakita niya ang ilang mga monghe na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng santa at naalala niyang kailangan niyang magsalita sa mataas na saserdote dahil siya lang ang kaisa-isang nakarinig sa tinig ng Diyos at nagpropesiya sa pagdating ng banal na babae. Gusto ni Ciel na makakuha ng mahalagang impormasyon. Sa loob ng silid, nakaupo ang prinsipe sa tabi ng banal na babae at inaalagaan ito dahil nilalagnat siya. Ginamit ng prinsipe ang kaniyang kapangyarihan sa tubig para makontrol ang temperatura ng katawan nito. Sa sandaling iyon, biglang sumulpot ang mayordomo. Gustong malaman ng prinsipe kung nasaan si Ciel, pero nagulat siya nang malaman na basta na lang pala itong umalis. Walang maintindihan ang prinsipe dahil nitong mga nakaraang araw lang. Atat na atat si Ciel na makilala ang banal na babae, pero pagkatapos ng piging ay nagbago na ito ng husto. Pagkatapos ay binalitaan ng prinsipe na gusto na ng mataas na saserdote na bawiin ang banal na babae. Napatsketski siya sa
Selos, dahil ayaw niyang ibigay ito sa kahit kanino. Dahil doon, iniutos niya sa mayordomo na paalisin ang mga misyonaryo at sinabing magpapadala siya ng sulat para sa mataas na saserdote. 2 liham ang isinulat ng prinsipe, isa para sa mataas na saserdote at isa naman para kay Ciel. Nang makaalis na ang mayordomo dala ang mga sulat, nagpakawala ang prinsipe ng isang madilim na buntong hininga. Halatang gusto niyang angkinin. Ang banal na babae para sa sarili lang niya. Sa dukado naman ng pamilya ni Irina, nagpapaalam na siya sa kanyang ama na aalis para sa negosyo. Ikinuwento niya sa atin na nakiusap siya rito na gumawa ng ruta ng kalakalan para maibenta ang mga produkto mula sa mundo niya na naging sikat, na sikat na. Dahil nandoon si Ciel, ayaw naman niyang maging bastos at umalis agad. Kaya naman, mainit na nagpaalam ang kaniyang ama sa kaniya at sa pamilya at nakiusap kay David. Nabantayan ang pamilya habang wala siya. Noong silang dalawa na lang ng kaniyang ina, nagulat si Irina sa tanong nito kung mahal ba niya si Ciel. Tuloy-tuloy na nagsalita ang kaniyang ina kahit hindi pa sumasagot si Irina at ikinuwento na. Noong bata pa ito at unang beses bumisita sa kabisera, na-inlove siya sa isang binatang maharlika na hindi ang tatay ni Irina. Guwapo ito, magalang, at elegante, kaya na love at first sight siya rito. Si Irina naman ay natuwa at nabigla sa revelasyon na hindi pala ang tatay niya ang unang pag-ibig ng kaniyang ina. Nagpatuloy ang kaniyang ina sa pagkukuwento na noong mamatay ang kaniyang lola, wala siyang nagawa kundi bumalik sa probinsya, kung saan niya nakilala ang tatay ni Irina. Nagulat siya dahil malayong-malayo ang hitsura nito sa maharlikang iyon. Ang gusto lang, namang sabihin ng kaniyang ina ay malayang pumili si Irina kung sino ang gusto niya, maharlika man o hindi, pero nakiusap ito habang hawak ang kaniyang kamay na huwag siyang lalayo rito. Inisip ni Irina na baka natatakot pa rin ang kaniyang ina na mawala siya dahil sa nangyaring sunog. Noong bata pa siya, kaya naman, niyakap niya ang kaniyang ina, na ikinagulat nito. Habang may luha sa mga mata, sinabi ni Irina na gagawin niya ang lahat para maging masaya ang kaniyang ina. At gusto niyang makasama ito habang buhay. Naantig ng husto ang damdamin ng kaniyang ina, dahil doon. Pero pagkatapos niyon, mabilis na itinanggi ni Irina na may gusto siya kay Ciel. Naguluhan ang kaniyang ina, dahil napansin nito na hindi maalis ni Irina ang tingin sa lalaki. Nagulat si Irina, dahil, kahit siya mismo ay hindi iyon napansin, kahit pinipilit niyang huwag. Tumingin dito habang nakakapit sa laylayan ng kaniyang damit, tinatanong niya ang sarili kung hindi pa. Ba niya talaga nalilimutan ang nararamdaman para rito? Tapos na ang usapan nilang dalawa at pabalik na. Si Irina sa kaniyang silid nang tingnan siya ng kaniyang ina ng may huling tingin ng pag-aalala. Alam ng kaniyang ina, mula pa noong makita niya sina Ciel at Irina na magkasama, ramdam na niya na may nararamdaman sila para sa isa't isa, na tila ba nakatadhana silang magsama. Habang naglalakad sa loob ng mansyon ng may pag-aalala, siya ay iniisip niya sa sarili niya na hindi naman sa ayaw niya kay Ciel bilang manugang, kundi dahil galing ito sa isang napakakilalang pamilya, at gusto lang niyang protektahan ang anak niya. Mula sa mga mapanghusgang tingin, dahil hindi naman ganoon kayaman ang pamilya nila, pumunta siya sa kwartong nasunog at, habang hinahaplos ang dingding na puno ng uling, naisip niya na noong bumangon ang anak niya mula sa kabaong. Parang hindi na ito ang batang kilala niya noon. Pero kahit na nagbago na ito, hindi ibig sabihing hindi na ito ang kanyang mahal na anak. Sa ibang bahagi naman ng templo, may mga yabag na papalapit sa isang taong nag-iisa. Habang papalapit ang mga hakbang, lumitaw na ito pala ang dakilang pari ng imperyo. Sinabi nito sa seryosong tono na sa wakas ay nakarating din ang kausap niya. Si CL, na nakakunot ang noo, ay nagtanong sa dakilang pari kung alam ba nito na bumalik siya sa nakaraan. Gustong malaman ni CL kung bakit. Alam ito ng pari, pero hindi man lang siya tinawag o kinausap agad. Ngumiti lang ng tipid ang pari at sumagot na ang mga tao mismo ang dapat humanap ng sarili nilang mga sagot. Nang marinig ito, napakuyom ng palad si CL. Sa takot na baka matulad na naman siya sa dati niyang tadhana. Kumirot ang puso niya nang maalala ang sugatang mukha ng kanyang asawa, at ang takot na naramdaman niya noong akala niya ay mawawala na ito sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi, at sumumpa sa sarili na ang mga ganoong bagay ay hinding-hindi na mauulit, pero sinabihan siya ng pari na kailangan niyang harapin ang kanyang tadhana. Tinanong ni Ciel kung ano ba ang kanyang tadhana, pero ngumiti lang ang pari bilang sagot. Sinabi nitong mahaba-haba ang pag-uusapan nila, kaya niyaya muna siyang maglakad-lakad. Habang naglalakad, ikinuwento ng pari na noong una ay nakatanggap lang siya ng propesiya tungkol sa pagdating ng Santa, pero makalipas ang maikling panahon, may natanggap siyang isa pa na medyo kakaiba, si Ciel. Ay na-curious kung ano iyon, pero nag-alangan ang pari at sinabing, baka si Ciel mismo ang makakaintindi o makakapagpaliwanag nito. Naisip ni Ciel na ang pari ay mukhang hanga sa Santa sa dati niyang buhay dahil tinitingnan niya ito na parang banal, pero sa hitsura nito ngayon, parang may nagbago na. Ikinuwento ng pari
Ang tungkol sa isa pang propesiyang galing sa Diyos, nang may inis na tono, nabibigyan daw siya ng isa pang pagkakataon para mahanap kung sino ang bumalik sa nakaraan at ang tunay na santa, para mailigtas ang mundo. Naguguluhan pa rin si Ciel kung paano nalaman ng pari na siya ang taong bumalik sa nakaraan. Doon na may kinuha ang pari mula sa kanyang manggas at iniabot ang isang libro kay Ciel na agad na natigilan ng makita ito. Sa mundong iyon, alam na alam ni Ciel kung anong libro iyon. Iyon ang nobelang nabasa niya sa Korea. Noong una ay naging interesado siya rito dahil paulit-ulit itong binabasa ng kanyang asawa, pero nang buksan niya ang libro, parang naging estatwa siya nang malaman na ang libro ay tungkol pala sa mundong tinitirhan niya. Shock na shock si Ciel nang malaman na ang lahat ay bahagi lang pala ng isang nobela. Tiningnan niya ang libro na medyo namumutla at napansin iyon ng pari. Naisip ni Ciel na normal lang na hindi siya kinausap ng pari noon dahil ang Ciel sa nobela ay baliw na baliw sa santa. Noong pinili ng santa ang prinsipe, sa halip na siya, nag-alsa si Ciel, at dahil mas malakas ang kapangyarihan niya bilang isang esper. Kaysa sa prinsepeng tagapagmana, pinatay niya ito. Isinauli ni Ciel ang libro, at sinabing nobela lang iyon at wala siyang balak na pagtaksilan ang prinsipe, ngayon man o noong nakaraan. Ang pari ay natuwa nang marinig ito at ipinagkatiwala kay Ciel ang misyong mahanap ang tunay na santa. Ang santo at baguhin ang buong tadhana. Pero sa kaloob-looban ni Ciel, may bumabagabag sa kanya. Bakit ba hindi na lang niya binaliwala yung peking santo? Tinanong niya ang pari, na sumagot naman ng may malamig na ekspresyon, na ang lahat daw ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon. Kaya naman, si Ciel ay bumalik sa kanyang mansyon na puno pa rin ng iniisip, hanggang sa binalitaan siya ng kanyang mayordomo, na may dumating na sulat mula sa prinsipe. Kinuha ni Ciel ang sulat at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Napansin ito ng mayordomo, kaya sinabi nitong kukuha muna siya ng tsaa para sa kanya. Inilapag ni Ciel ang sobre sa mesa, at habang humihigop ng tsaa, binasa niya ang lintik na sulat ng prinsipe, na nag-uutos sa kanya na bumalik sa palasyo bukas ng umaga, para humingi ng tawad sa santo. Sumasakit ang ulo ni Ciel sa tuwing naiisip na dapat na niyang sabihin agad sa prinsipe na ang santo na sobrang pinapahalagahan nito ay isang peke lang. Pero kasabay nito, alam niyang hindi magiging madali na kumbinsihin ang prinsipe. Bigla, na parang isang bulong, narinig niya ang boses ng kanyang asawa na nagpapatahan sa kanya. Sa sandaling ito ng kahinaan, doon na siya naluha, iniisip na ang asawa lang niya ang tanging makakapagpakalma sa kanya. Kinabukasan, ipinakita ng mayordomo ang lahat ng mga sulat at imbitasyon na natanggap ni Ciel habang wala siya, pati na rin ang listahan ng mga taong bumisita sa mansyon. Dahil dito, kinuha ni Ciel ang listahan para basahin ito. Maya-maya lang, napakunot ang noo niya at tinanong ang mayordomo kung bakit siya binisita ng kanyang tiyo. Ipinaliwanag ng mayordomo na ito ay dahil nagpupumilit ang tiyo ni Ciel na magpakasal na siya sa ibang babae. Galit na galit si Ciel sa narinig niya. Tutal, wala naman siyang balak na makasama ang kahit sino maliban sa kanyang asawa, pero, ang sitwasyong ito ang nagpamulat sa kanya sa isang bagay. Di gaya sa Korea, sa imperyo ng Esne, sinusunod nila ang isang sistemang hirarkiya. Kung gagamitin niya ito, magkakaroon siya ng pagkakataon na makuha uli ang kanyang asawa, kahit patumutol ito o mauwi sa pagkamuhi sa kanya. Wala siyang pakialam, basta't makuha lang niya ito sa kanyang mga bisig. Kaya naman, si Ciel ay inutusan ng mayordomo na mag-ayos ng isang bagay para sa kanya bukas na bukas din, sinabi niya, na magpapadala siya ng proposal ng kasal sa pamilya ni Baron Kloch. Maghahanda rin siya ng isang espesyal na regalo. Napanganga ang mayordomo nang makitang kumikilos ng ganoon ang kanyang amo. Ang balak ni Ciel ay regaluhan si Irene ng mga mamahaling bagay, para malaman ng buong imperyo ng Esne na sa kanya lang ang babaeng ito, at huwag silang magtatangkang humawak sa pag-aari niya. 10 araw ang nakalipas, sa mansyon ng mga Kloch, namutla at napanganga si Irene at ang kanyang ina. Nang makita ang napakaraming regalo sa tapat ng kanilang mansyon. Isang mayordomo ang lumapit, tinawag si Irene at humingi ng paumanhin dahil hindi sila nakapag-abiso ng maaga. Hanggang hanga si Irene at nagtanong kung para saan ang lahat ng iyon. Sumagot ang mayordomo na ang mga iyon ay regalo mula kay Duke Ciel para sa kanya, at maayos na iniabot ang isang marangyang kahon na may kasamang sulat na isinulat mismo ni Ciel para sa kanya. Ipinaliwanag ng mayordomo na ito ay tungkol sa isang formal na alok ng kasal. Nabigla si Irene sa kanyang narinig at idinagdag pa ng mayordomo na ang mga regalo ay sadyang pinili para lang sa kanya. Walang kaide-ideya si Irene kung anong pumasok sa isip ni Ciel, pero alam niya na kung si Ciel, bilang isang duke, ay magpapadala ng alok ng kasal ng ganito, ang tatay niya na isang baron ay hindi makakatanggi nang basta-basta. Bukod pa rito, ang pagpapadala ni Ciel ng napakaraming regalo ay nangangahulugang hindi siya tatanggap ng hindi bilang sagot. Pero kahit ganoon, matapang pa ring sinabi ni Irene na
Tinatanggihan niya ito. Nataranta ang mayordomo dahil ang lahat ng regalong iyon ay hindi kayang isakay sa isang karwahe lang at matatagalan bago makakuha ng bago. Nakiusap siya na tanggapin na lang muna ang mga regalo pero hindi man lang ito hinawakan ni Irene. Nanindigan din ang nanay niya dahil mas mahalaga ang anak niya kaysa sa kahit anong alok o regalo. Bilang huling hirit, nakiusap ang butler na tanggapin man lang ni Irina ang sulat at kahit labag sa loob niya ay kinuha niya ito. Pagkaalis ng nanay niya habang hawak ang sulat, kung ano-anong nararamdaman ni Irina sa loob-loob niya. Ni minsan hindi siya nagpadala ng mensahe, lalo na ng sulat para sa kaniya noong nakaraang buhay niya, at dahil doon, namumula ang mga pisngi niya kahit hindi niya maintindihan kung bakit. Hinawakan ni Irina ang sulat at medyo naramdaman niyang ang tanga-tanga niya dahil sumaya siya sa ganoon kaliit na bagay. Pagkatapos basahin ang sulat, naging masakit ang hitsura ng mukha niya dahil ang nakasulat doon ay hindi tungkol sa formal na kasunduan ng kasal, kundi mga tanong lang tungkol sa araw-araw niya, gaya ng kung kumakain ba siya ng maayos. Sa dulo, may maliliit na letra na nakasulat, nakikiusap siyang huwag sana siyang itaboy o tanggihan. Nilamukos ni Irina ang papel sa kamay niya, muntik na niyang mapunit. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naglalambing ng ganito ngayon, samantalang noong kailangan niya ng atensyon, wala naman itong pakialam. Ngayon, umaarte siyang parang gusto niya siya, kaya naman, medyo masakit ito sa puso dahil parang mahal nga siya nito. Inisip niyang imposible iyon, dahil paanong mamahalin siya nito bilang asawa noong nakaraang buhay niya? Gayong namatay na siya at si Irina na siya ngayon. Ang pinakaposibleng dahilan ay, baka nabaliw lang ito sa sarap noong nakuha nito ang gabay sa unang pagkakataon, at hindi na makontrol ang nararamdaman, kaya naguguluhan na ito. Kaya naisip ni Irina na hindi siya magpapauto sa mga laro nito, at ngayong may pamilya na siya, hindi na niya kailangan ng pagmamahal ng kahit sino pa. Noong oras na yon, nakita niya sa bintana ang pagdating ng tatay niya at sobrang saya niya, gustong-gusto niya itong makita, pero noong bumaba siya para batiin ang tatay niya, bumalik ang butler nang mapansin ang pagdating ng pinuno ng pamilya. Binati nito ang tatay niya. Dahil formal na usapan iyon, hindi magandang makisali si Irina, kaya ang nagawa na lang niya ay panoorin sila mula sa malayo. Gayunpaman, kinakabahan pa rin siya. Natatakot na baka makaapekto sa tatay niya ang mga naging desisyon niya. May narinig si Irina na tumawag sa kanya at paglingon niya, nakita niya ang nanay niya na may kasamang ibang tao. Isang lalaki na ang pangalan ay Alan, ang baron ng karatig lugar. Masayang-masaya si Alan na binati siya, at si Irina naman, dahil medyo nahihiya, ay yumuko bilang pagbati. Sabi niya, ang laki-laki na raw ni Irina, at pilit na tawa lang ang naisagot ng dalaga, dahil hindi niya alam na kilala na pala siya ng lalaking iyon bata pa lang siya. Tapos, may dumating pang isa, na tinawag na tatay si Alan. Isang matangkad at morenong binata, nakakatapos lang magbaba ng mga gamit at nagtatanong kung saan ilalagay ang mga ito. Morgan ang pangalan niya, at napakagwapo ng mukha niya, bukod pa sa matipunong dibdib na bakas sa suot niyang damit. Inutusan siya ng tatay niya na batiin ang batang si Chloe, at si Morgan, na medyo nahihiya rin, ay bumati ng pabulong. Ang nanay naman ni Irina ay nagsabing kahit daw pilyo itong si Morgan noon, ngayon ay isa na itong magandang catch o mamanugangin. Habang nag-uusap ang mga magulang nila, parang naiilang si Irina at Morgan sa isa't isa. Binasag ni Morgan ang katahimikan at sinubukang makipag-usap sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit at sinabing malaki na ang ipinagbago niya, pero si Irina naman ay hindi alam ang isasagot. Para sa mga magulang nila, ang cute-cute nilang tingnan, sabi nila, napakamagalang na raw ng dalawa sa isa't isa, at nakakatuwa raw iyon. Biglang nanigas ang katawan ni Irina, noong tinanong ni Alan kung naaalala ba niya si Morgan. Naiilang siyang sumagot na hindi niya alam. Napatingin ang nanay ni Irina na parang nag-aalala, pero agad ding kumalma at nagsabing, ang kanyang anak na babae ay naaksidente noon, kaya naman naapektuhan ang kanyang mga alaala. Dahil dito, wala siyang matandaan kahit ano. Pagkatapos, masayang nag-usap sina Alan at ang ina ni Irina tungkol sa kanilang nakaraan hanggang sa niyaya nila itong mamasyal para ipakita ang ganda ng mga hardin sa mansyon. Nakikita ni Irina ang lahat ng ito, pero nakakaramdam siya ng lungkot sa kanyang puso, dahil hindi tulad ng kanyang ina, ang mga taong ito ay mga estranghero para sa kanya. Naalala ni Irina na pagkatapos ng aksidente, wala nang inimbita ang pamilya niya sa loob ng mansyon, at alam niyang ginawa ito para protektahan siya. Ang alaalang ito ay nagdulot ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Para maputol ang kanyang malalim na pag-iisip, biglang sumigaw ang tatay ni Morgan para samahan niya si Irina. Sobrang kinabahan at naging mailang si Morgan, kaya pinunasan pa niya ang kanyang mga kamay sa kanyang damit. Pagkatapos, habang namumula ang mga pisngi, dahan-dahan siyang yumuko para hawakan ang kamay ni binibining Irina. Hinawakan naman ni Irina ang kamay niya ng may palakaibigang ngiti, kaya lalong kinabahan si Morgan nang maramdaman ang lambot ng balat nito. Nang lumapit si Irina,
para humawak sa kanyang braso. Ang boses nito ay naging sapat na dahilan para mamula siya hanggang tenga. Habang naglalakad sila sa mga hardin, napansin ni Morgan na sa tapat ng mansyon ay may ilang mga karwaheng may tatak ng House Leopard. Tinanong niya kung malapit ba ang pamilya ng Duke sa tatay ni Irina. Ngumiti si Irina, at sinabing tinulungan sila ng kanyang ama minsan. Dahil dito, sobrang natuwa si Morgan, at lalong humanga sa tatay ni Irina dahil kilala nito ang isang taong napakaimportante. Para sa kanya at sa iba pang mga kabalyero, ang tatay ni Irina ay parang isang bayani. Dahil dito, biglang lumapit si Irina kay Morgan dahil gustong-gusto niyang malaman ang iniisip nito. Ang mukha